dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. And then move naman tayo kay Ate Edna na nag-raise ngayon. Ate Edna? Sabi po nung kasamahan namin, may nakausap siya. Yan daw pong tao na pag namatay ay kasama daw po yung kaluluwa sa libingan kasi bakit daw po yung nangyari kay Lazaro na matagal nang patay pero binuhay daw po ni Jesus. Kasama ang kaluluwa sa libingan? Yes. Yung ano ba? Ay, libingan yung ano ba? Yung pag nilamayan? Diba ang turo pag namatay judgment agad, hindi daw po yan totoo kasi bakit daw po yun si Lazaro nga daw matagal ng patay, ilang araw ng patay tapos nabuhay ni Jesus. Ate pasagot niya kay Brother John Ray. Yes, ano yun Ate Edna? Ano yung tanong mo, te? Yan daw po bang pag namatay daw po ba tayo, 'di ba? Sa asturo judgment agad pag namatay, 'di ba? Pero bakit daw po 'yun si Lazaro na matagal or namatay na ilang to be exactly ko alam kung ilang araw o anong namatay basta 4 days siyang namatay. Nagawa daw buhayan ni Jesus. Bet, nung unang araw na namatay si Lazaro, andun ba sila? Alam ba nila na hindi hinatulan? Ang problema diyan, silang gumagawa ng sarili nilang bersyon. Hindi porkit binuhay siyang muli ng Panginoong Jesucristo, hindi siya hinatulan. Hinatulan siya kasi ayan ay ayon sa banal na kasulatan. Basahin natin ang banal na kasulatan anong nangyayari kapag tayo ay namamatay. Na hindi yung dahil lamang binuhay siyang muli, nangangahulugan ba yun na hindi na siya hinatulan? Hindi yun ang sinabi ng kasulatan Ang sabi ng kasulatan at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Pagkatapos ng iyong kamatayan, huhukuman ka. Dahil ba binuhay siya ng Panginoong Jesucristo after 4 days, hindi na siya hinukuman? Unawa lang nila yun, hindi yun ang sinabi ng banal na kasulatan. Hinukuman siya, sigurado yun kasi yun ang sinabi ng banal na kasulatan. Pero hindi siya inilagay sa impyerno. Kasi kung impyerno yun, hindi na yun bubuhayin muli ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun ang patunay at Edna na sila, gumagawa lang sila ng doktrina na wala sa Biblia. Kasi kung Biblia ang ating pag-uusapan, pagkatapos mo talaga mamatay, hukuman. Kasi siyempre si Lazaro, hinukuman yun. Pero for sure, ang hukom kay Lazaro, hindi yun damnation. Most probably, dun sa tinatawag na, kung hindi man sa purgatory, kasi sa panahon nila, umiiral naman ang purgatory, dun sa Abraham's bosom. No, kasi, nung isang Lazaro pa ang namatay, yung pulubin na Lazaro, dinala dun sa Abraham's bosom Ano ba yung Abraham's bosom? Paradise din yun, paraiso, minus the vision of God. Kasi hindi pa nila pwede makita ang Diyos noon kasi nga hindi pa nakabalik si Panginoong Jesucristo sa langit. So most probably doon inilagay si Lazaro, ang kanyang hukom sa kanya ng Diyos. So hindi po porkit binuhay siya ng Panginoong Jesucristo after 4 days, hindi yun nangangahulugan na hindi siya hinukuman. Hinukuman si Lazaro kasi according to the Bible yan. Wala po sa Bible na after mo mamatay walang hukom, walang ganun. Sa Bible after mong mamatay, basahin natin muli, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yan ang Biblia. Pagkatapos mo mamatay, may paghuhukom. Ngayon,
Kung sasabihin nila, after mamatay, walang paghuhukom, kontra na yan sa Biblia. So, ibig ba sabihin yan, ang Biblia natin, nagkakontrahan na. So, hindi na sila Kristiyano kung gayon ang kanilang pag-iisip. Wala na silang pinagkaiba sa Muslim na ang tinutuligsa ng mga Muslim, ang banal na kasulatan ninyo, nagkukontrahan, wala silang pagkakaiba sa Muslim kung ganyan sila mag-isip. Kasi ang purong Kristiyano naniniwala na ang Biblia, walang kontrahan at Edna. May nabasa tayo na sa pagkamatay ng tao, paghuhukom. Kung mayroong pang isang talata na after mamatay wala paghuhukom, kontrahan ng Bible. Pero sad to say, wala pong ganong talata sa Bible na after ng kamatayan walang paghuhukom. Kasi sinabi na nga sa Bible, after mong mamatay, huhukuman ka. Brangel? Yan ang maling unawa din sa talatang yan ng mga ibang sekta, no? Particularly si Brother Eli. Ginagamit niya yan, bro, ang sinasabing yan, pagkatapos yung paghukom, sabi niya, ang paghukom daw na tinatawag dyan, yung general judgment na. Pagkatapos nga paanong general yan? Yun na nga. Pagkano kasi dyan, Brother Angelo? Kung yung gramatika, pagkatapos nito, ano yung pagkatapos nito? Yung kamatayan mo. Pagkatapos nito, no? Ay, ang paghukom, agad-agad na yan. Hindi lang yun. Para mas accurate din ang ano natin, kagaya na sinabi mo kanina, bro, bibigyan pa rin natin ng talata galing sa bibig ni Jesus ng ating Panginoon sa Kristo na talagang agad-agad yun, pagkamatay niya dinala kaagad si Lazaro. So Lucas 16, bro, Junri 22. 22 to 23. Lucas 16. Ibang bro, Lazaro to, bro. Itong pulubi to na Lazaro, yung Lazaro na tinatanong ni... Pero diyan mo makikita na agad-agad may hukom. Yes. Pero hindi ito yung Lazaro na pinsan ni Jesus na kanyang muling binuhay. Oo. Yes. Yan yung pulubi na magpapatunay na agad-agad. Tingnan mo Tapos sinabi, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakanin hanggang sa ito'y... 16 bro. Lucas chapter 16. 16, verse 22. 16:22, baliktad pala, no? Baliktad. 16:22. Ayan. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Ito yung Abraham's bosom. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham. Hanggang doon sa 22, kung mapapansin mo, balik natin sa 22, no? At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Tapos yung pagkalibing yan, diretso na sa 23 yan dinala niya sa Hades. So paano mangyayari na wala pa naman general judgments niyan So hindi pa yun yung general judgment. So sablay na kagad yung turo ng mga protestante ng ibang sekta, no? Ito naman sinasabing hindi pa daw nahukuman. Ayan nga, no? Nung sa aklat ng Hebreo kanina, pagkatapos na namatay ng isang tao, hukuman kagad. Ayan, ang ating Panginoon sa Kristo nagsabi mismo, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel. Hindi naman sinabing namatay ang pulubi at nag-stay yung katawan niya, no? Nakaluluwa niya sa libingan, walang ganun. Agad-agad yun, no? Automatic. Even on our Catechism of the Catholic Church 1035, basahin nga natin, bro, immediately may mababasa ka. Agad-agad. Mayroong Catechism 1035, no? Ayan, babala sa mga sa mga namumuhay sa na may mortal sin. Diyan ang papatunay rin sa Catechism natin, pinapaliwanag din diyan maliban sa Hebreo at sa Lucas. Catechism din pinapaliwanag immediately 1035 bro ng Catechism. Wait nga kasi palitan ko muna to kasi hindi hindi siya. Ito bro, meron ako dito bro. Ayun, nandiyan si Bro Mel. Kuya Bro Mel. Yeah, sige, basahin natin. The teaching of the Church affirms the existence of hell in its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin
descend into hell. Ayun, hanggang doon na lang po, no? So, napakalinaw yan ang turo na simbahan, no? So, immediately, ano ba ibig sabihin na immediately? Agad-agad nga eh. So, eksakto sa Hebreo 9:27, no? So, napakalinaw noon. So, kanina pa lang, sinabi pagtapos ng namatay ng tao, paghukom agad-agad yun. So, immediately, no, hindi ka pa na embalsamuhan, hindi ka pa nadala sa ano, so immediately agad-agad po yun. So bakit kaya kung yung kaluluwa nun natawa ako sa tanong niya, no, bakit kung talagang kaluluwa o spiritual soul niya nasa langit na o nasa ano, bakit kaya yun nabuhay nandun pa? Binuhay nga eh. So binuhay nga, ibig sabihin na-judge man yun, kung ano man ang nangyari, although God knows na nakakaalam, ang nangyari doon, bubuhayin naman kasi siya, binuhay siya. Paano mo ba expect na mapupunta sa ano yan, sa purgatorio o sa langit pa yan? Bubuhayin nga. Binuhay nga, kung sino man yung nagtatanong. So sa lahat ng mga talata binigay natin, plus Catechism of the Catholic Church, immediately. Lahat ng namatay ngayon, agad-agad. Marami na po nagpaano yan sa mga manood kayo sa mga YouTube, di ba? Yung mga near-death experience, talagang hukom agad. May isang pari nga, agad-agad eh. Nung naano siya, tapos binuhay siya ni Mama Mary, nag-request, nakausap niya na daw Panginoon, agad-agad yun. Ginyad siya sa hell kaagad yun. Tapos may kwento siya na, yun nga, dahil kay Mama Mary, sabi ni Mama Mary, give him chance, bigyan mo ng chance niya. So nabuhay muli yung pari. Agad-agad yun. So, totoo, wag ka magbase sa isang talata na kailangan titingnan mo yung konteksto, kapatid. Yun po, kapatid. Salamat, Bro Romel at Bro Junrico.